din. No? Paano tinanggap yan ng mga alagad noong panahon ni Jesus? Pagkakataon ni Jesus. Amen ba? Kapag napakahalaga po yung kapangyarihan na yan. O, konting tiis ka lang. Dati nagpapaseminar ko wala na 60 days. Ngayon, 1 day lang, konti na ito. Hindi po ba alam na yung kapangyarihan ko na napakahalaga po? Bakit? Dahil sabi nga ni Amang Yahweh sa 1 Corinthians 14:21, ay magsasalita na ako sa bayang ito. Narinig niyo ba yan? Ang Diyos magsasalita. Mamaya, maririnig niyo mamaya. Yung sinig ni Amang Yahweh. Ano sabi ng Panginoon? Magsasalita na ako sa bayang ito. Sabi ni Yahweh, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika. Narinig po? Hindi yung mga tao palang may ibang wika. Ito yung gagamitin ng Diyos para siya ay magsalita. O, diba? Dati nung Old Testament, ang kinakausap niya na si Adan at si Eva. Eva, saan ka na? Adan, saan ka na? Ngayon, nasa huling araw na po tayo mga kapatid. Ang Diyos noon, ni Adan at ni Eva, siya yung Diyos natin ngayon. Ang Diyos hindi pipit, magsasalita na siya. Gusto niyo marinig mamaya? Tapusin niyo po. At mamaya, ilalagyan ng Holy Spirit yung mga dila niyo ng kapangyarihan. Kasi ngayon, labanan na ngayon ng masama at mabuti. Ito sa Facebook, yung mga meron church eh. May church na raw ni Satan eh. Tinatatakan niya na yung mga kampun niya. Ngayon, ito, magtatatak, hindi si Satan na magtatatak ang Holy Spirit. Tatatak kayo mamaya. Ano yung tatak ng Holy Spirit? Yan yung tanda ng sumasampalataya. Sabi nga ni Ate Paz kanina, yung mga sumasampalataya, magkakaroon ng tanda ng kapangyarihan. Tanda na ba kayo? Wala po, diba? Ngayon pa lang kayo magkakaroon ng tanda. At ano yun? Kapangyarihan sa hila. Amen? Kaya napakalaga sis, ilang seminar makikinig ng bike. Diba, pag hindi pa ito umating, hihilahin ko din pa tayo. Ilang pa-seminar na namin dito si Green Papers. Ano yan? Kung bukas eh, lumaganap yung mga kasamaan, mga kampun sa tanas at wala ka pag ano na? Amen? Eh ngayon, nagkakatato siya mag-Yahweh. Ayan o, mga nakataka na yan. May tanda na yan ang kapangyarihan. I-praise ka lang, tumating kayo. Ngayon kayo matatatakan. Anong gusto nyo tatak? Tatak ng demonyo? No? Eh, sabi ni Yahweh, magsasalita ako sa bayan ko sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika. Bakit? Hindi laban namin. Tulad ni brother, sino naglagay ng wika niya? Ang demonyo. Pinagpapalayas na ng salot. Nagpapalayas ng mga masamang espiritu. Tulad kanina, umuwi po ako. Asawa ko, nasa akin ang hika. Ang pinag-over namin ni Mother, umuwi ako sa bilet. After ng opening, umuwi ako. Tinawag ako ng anak ko. Mama, umuwi ka muna, asap. Hindi, so hindi makatulog ang asawa ko sa hika. Saka yun eh. Umuwi ako sa bed. Pagdating ko doon, nililigo siya, hindi na makahinga. Ano, dadali na kita sa district. Para palagyan kita ng oxygen. Hindi daw kayo. Babalik ako doon. Sabi niya, sige na, kaya ko pa. Sabi ko, okay na? Pahinga muna ako. Babalik ko. Sabi ko, nagtatapos si ate. Pero babalik ako. Alam mo ginawa ko? Iniwan ko yung crucifix ko sa kanila. Sa mga espiritu, ito papansin na. Kumilos naman yung espiritu, isa ginagamit ng pamilya natin. Bago nga kami umalis ng nanay, pinag-open namin, pinigilabukan yung nanay ko. I-open namin. Yung ginawa ko, i-over ko muna. Sabi niya lang ko sa araw. Kasi hamak ko sa muna yung asawa ko. Ang weather po natin ngayon napaka-delikado. Kaya may mga sakit sa hika, mga ano yung natin, weather system natin. Kaya yung asawa ko sila hindi na meron isang pump, meron isang medyon. Ang dami niya ng gamot-gamot. Pasok ka na kain mo ng gamot. Mapait na yung gamot. Yung pag-inom niya ng gamot. Pero ano yung magpapagaling sa kanya? Sino yung magliligtas sa kanya? No? Kahit wala ako. Katutunan niya ng Diyos. No? Ay naglilingkod ako. Sabi ko, dahil sa paglilingkod ko, baka matagal ka naman ako. No? Pero dahil naglilingkod ako sa Diyos, yung asawa ko, lagi nagbabike yan.
Ngayon, medyo kinulan na ng lakas, hindi na makaakit ng parte, hindi na makapag-bike, mas na po siyang hindi nagtatrabaho, kasi nga pero sabi ko, Lord, pamumusitan ko dito sa Lord. Nagagawin ko yung isa ko. Talagang, mahirap, di ba? Na kung may asawa ka na, sabay na nagpilit ko. Tingnan mo, ang dami ko gusto ko kasi. Pero, ganun lang naman kasi hindi pagkatapos ko. Nagate, alam niyo yung asawa ko yan. Kasabay ko yan, naglilingkod. Siya pa yung inasal si Brother Dominic dito. 1996, siya ang best man ni Brother Dominic. Pero ngayon, malakas po si Brother Dominic. Pero paring magkasinumayat na sila. Dati nakalaki din siya ng asawa ko. Taba-taba. Eh, wala. Inom, alak noon, sigarilyo. Oo. Ngayon, magkasing macho na sila ni Brother. Ako na nga po, ulit na makapunta. Dati, yung asawa ko, siya yung nagkakilala kami dito dati. Nagtatayo ng tent, may mga seminar ulit. Siya yung nagtatayo ng tent. Lagi ko kasama ng brother niya. Eh ngayon, ako na lang ang naglilipot. Pero sabi ko, lagi ko yung pinipre-over, lagi ko pinataas si Ama. No? So sabi nga ng Diyos, siya lang yung magpapahaba yung buhay. Amen? No? Sabi nga ng Diyos, hawak ng Diyos yung buhay natin. Paging pagtulog natin, lagi nakamasid si Ama sa atin. No? Kaya nga, hindi mo kaya bantayan yung asawa, may mga anak mo. Pero ang Diyos kaya bantayan. Amen? O kaya nga ako nung ako'y naglipad sa Panginoon since 1996 na tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ni Lord. Ano diba nag-usap sa akin si Lord? Sabi sa akin, anak, this time na. 1996. Tawagin ako ng Diyos. So, dati, dito na sila, brother dito. Nagtatrabaho ko sa Valenzuela. Nanalo ko pa sila lang nag-prayer meeting dito. Pinagkakawa ko pa sila. Pre-prayer meeting na yan, ganyan. Yung pala, tatawagin din ako ng Diyos. Si Sister Gwen, nagkasakit pa ako noon. Nagkaroon ako ng sakit na hindi ako makatulog. Sakit ng alam mo ba? Takot ako, lumabas ng bahay. Hindi na ako nakakatulog. 2 buwan yan. Nagpatulog. Kaya ako, may kinom ako ng gamot na Stilnox. Alam mo yun, yung tapos nagkaroon ng prayer meeting dito. Takot na ako lumabas. Nagkukulong ako sa bahay. Yung pala gawayan ng bad spirit. Alam mo si Sister Mel? Nung pilit ako, umatin ako dito. Yung Sister Mel ako, Manong umatin ako ng prayer meeting. Dito mismo sa Green Campus dito. Noong 1996. 1997 pa na yun, no? Siya pinagabihan. Ginawa ko, yung gamot na iniinom ko para makatulog, inati ko. Hanggang sa sumunod na araw, wala na akong iniinom. Dito po ako pinagaling. Ama, Yahweh. Amen! Palakpakan natin ang malakas sa akin. Lagyan po, himala ang ginawa sa akin. Paano ako tinawag ng Diyos? Paano ako nagbigod sa Panginoon? Halos 20 years na po ako dito sa community. Salamat sa Diyos, marami nang pagliligtas, marami nang himala ang Diyos, marami nang pinakita sa akin ng Diyos na himala, paano kami nakipaglaban sa masamang espiritu. Sister Mary, meron pa kami pinir-over niya. Balang, mga tapos na mag-over. Nilagyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kami makikipag-over. Paano kami nakikipag-over? Isa sa kami pupunta ng mga over. Matapos ng babae. Kwarto, nilagyan ng Yahweh yan. Kaya tunay po mga kapatid, dito sa gawain na to, marami po kami pagluwi sa Diyos. At kung wala ang Diyos, hindi namin kasama ang Diyos, baka wala na rin kami. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, hindi po kami pagluwi sa Panginoon. Lalo na ngayon, ano na ngayon, Armageddon, nasa huli pa rin na tayo. Nasa huli pa rin na tayo. Hindi na kayo palalagyan ng anak. Kailangan kayo hihingi na kapangyarihan sa Diyos. Wala magliligtas sa akin, kundi ang Diyos. Na kailangan lalo niya makilala si Amang Yahweh. Na kung paano tanggap ng mga alagad, ng kapangyarihan, kailangan matanggap din natin. Kaya kami
din, yung gusto yung ginagawa namin para sa pagkaligtasan ng pamilya nyo. Kaya wala magliligtas sa atin, kundi ating Panginoon. No? Alam mo kami naman nililigtas. Ha? Kaya ito yung nakakahalagan ng pamilya ng mundo na binabahagi po natin sa inyo. Dahil ito, dito kayo, bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos para maligtas yung sa atin. No? Kaya napakahalaga po itong binibigyan ng Diyos. Ay kasama natin ng Diyos. Dito mamaya, magpapatotoo pa yung missionary namin. Yung missionary nakakita kayo ng Yahweh. Kasi na yung maliit na babae. Ayun, nakikita niya si Amang Yahweh, nakikita niya si Mama Berry. Ang aming missionary. No? At kaya sa niya natanggap yung kapangyarihan. Binuksan na ni Amang Yahweh yung kanyang mga mata para makita niya yung buwagan. Dahil marami ng susubok at babae. No? Kaya nga po mga kapatid, no? Masyado na nauli mo yan. Pero na nga, so ang topic ko ay Pentecostes na mga alagad at Inang Maria. So ano bang ibig sabihin ng Pentecostes mga kapatid? So katatapos lang po natin ng Easter, no? Tapos na yung Holy Week. So ano bang ibig sabihin ng Pentecostes mga kapatid? Ang salitang Pentecostes, ito po ay salitang Grego. Ang ibig sabihin ay, wala sa salitang Pentecoste, ang ibig sabihin ay 50 days. Ano ibig sabihin ng 50 days? 50 days after ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? So 50 days. So kailan natin isi-celebrate yung Pentecoste? May 24. So week 3 na po tayo ngayon, no? Ng Easter Sunday. Kaya nga po, Easter, yung muling pagkabuhay. Kaya nga, celebrate kami ngayon ng pangatlong linggo na ngayon. Meron kami hapunan, kaya nga meron kami mga potluck, pagdiriwang, pinagdiriwang namin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? Sapagkat sa muling pagkabuhay ni Jesus, ito po yung tanda ng kapangyarihan ng ating Panginoon na natalo niya na ang kamatayan. Ang kamatayan, ito yung huling away ng Diyos na masusukuin niya. Dahil dito, pinapatunayan ng ating Panginoon na hindi tayo, ang may mga nananalig sa Panginoon, hindi mamamatay, hindi magkakaroon ng bagong buhay. Katulad ni Jesus, kung paano si Jesus ay muling nabuhay, tayo rin ay muling buhay. Amen? Kaya ito pangako ng Diyos ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin, kailanman ay hindi mamamatay. Alin doon ang faith ko? Ako yung huli. Na kailanman daw ang nananalig sa Kanya, hindi mamamatay. Amen? Hindi. Tayo mga nananalig sa Panginoon ay aantayin natin ang pagdating, the second coming of Christ, at tatanggap natin ang Kanyang pangako. Sa mga nananalig. No? Kaya nga ako mga kapatid, napakahalaga po yung seminar na ito. No? Kaya nga mamaya, sa pagtatapos natin, isang topic na lang ay mamaya na mag-relehans na po, no? So, yung Pentecostes na yan, yung mga alagad at Maria, siya po, binuhos ng Diyos yung kapangyarihan niya. Sabagat bakit nga? Ito po ay pangako ng Diyos. Kaya sabi nga ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa Gawa 1:4, ito yung huling utos ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Antayin niyo rin yung pinangako ng Ama na matagal ko nang sinasabi sa inyo. Nagbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit hindi magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu Santo. At ito yun. Babautismo kayo mamaya. Okay, natanggap nyo na po yung sakramento ng binyag. Pero yung tinanggap nyo po doon, ito ay Holy Spirit, pero yung kapangyarihan, ang tawag po doon ay passive acceptance. Bakit? Kasi po yung Holy Spirit, no? Ang tinanggap natin, yung tinanggap natin, pero hindi pa tayo makatugon kasi sanggol pa tayo tatay. Pero mamaya po, yung bautismo sa Espiritu Santo, mamaya, makakamitin. Ito yung kapangyarihan na tinanggap mga alagad noong araw natin. At matatanggap din mamaya. Paano sila ay punuspos? Punuspos si Biblia. Kasi pangako ng Diyos yan. So, ano ba yung pangako ng Diyos? Sinabi na yan ito yung sinabi ni Pedro, na ito na yung kaganapan ng sinabi ng Diyos kay Propeta Joel, na sa panahon iyon ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ano ba ibig sabihin ng ibubuhos ko ang aking espiritu? Pag sinabing ibubuhos, pag naliligo ka, ilang tabong ginagamit mo.
Sa tabo na, isang gram. Kailangan namin pag nalilit, isang gram. Pero sinabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ano yung sabihin nun? Yung espiritu ng Diyos, ibubuhos daw yan. No? Alam niyo po ba na nung in Old Testament, yung patanong ito, ibinigay na ba ni Yahweh yung kanyang espiritu in Old Testament? Yes. Matanggap na po yan. Nino? Moses. Sabi ni Moises, Yahweh, bakit naman binigyan niyo ako ng ganitong pasanin? Diba, nung nilabas niya yung mga Israelite sa Egypt? Gano'ng karami yung mga Israelita? Halos 1 million. Kasi ang binibilang ng dagdag yung mga matatanda, hindi binibilang yung babae at mga bata. Ang binibilang na doon mga lalaki. No? Kaya, nung time na yun, sabi niya, nagre-reklamo na yung mga Israelita, mga naglabas yun eh. Nilabas mo ba kami sa Egypt? Para lang natumi kami sa lugar na to? Kaya nagreklamo na si Moises. Yahweh, ako ba ang ginawa mong nanay na kasimula mo? Isang milyon taong ito para lang. Ba't ko ako binigyan ng ganitong malaki na kasama? Nagreklamo na si Moises. Kaya ano sabi ni Moises? Si Moises, nakakausap niya ang Diyos. Amen? Kaya sabi niya, sabi ng Diyos, sumunod ng Diyos. O sige, sabi ng Diyos, pumili ka ng 70 matatanda sa bawat pipi. At pagkakalubang ko din sila ng aking espiritu. Kaya pumili si Moises ng 70 elder sa bawat pipi. Ilang pipi yun? Gawin 2 pipi ng Israel. Diba? Yun ang bumubuo ng hanggang ni Jacob. So, yun na nga, pinili niya yung 70. At bumaba si Yahweh. Bumaba si Yahweh. No? At pinagkaloban niya kanyang espiritu yung matatanda. O kaya sabi ni Yahweh, pagkakalob ko rin ang aking espiritu at tulad ng pinagkaloob ko sa'yo para makatulong ka sila. So yung espiritu pala ni Yahweh, ano ba nagagawa ni Moises? Diba tinatapan niya lang yung kanyang tungkod, hahati yung dagat? Diba? No, very powerful siya that time. Bakit? Sumasa kanya ang espiritu ni Yahweh. Amen? Kaya, nagagawa ni Moises yung mga ganong himala. Kaya sabi ni Yahweh, pagkakulong ko din yung aking espiritu sa mga para makatulong. So, kaya nga, yung sinasabi ng Jesus na ito na yung pangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Kaya kung nagpiliran na yung mga alagad na huwag mo nang kaalisin. At ang kayo niron yung pinangako ng pamangkin. Kaya nga, sabi niya, nagbabautismo sa tubig si Juan. Si Juan, nagbabautismo siya sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So, nagbabautismo sa tubig si Juan. Si Juan bautismo yung isa niya na nakunakot. Kaya nga, ngunit di magtatagal at babautismo kayo sa Espiritu. Kaya nga, yung panahon na yun, ay kung kaganapan na ito ay tatlong kaya nga nung sinasabi ng ating Panginoon, ang Pentecostes, ito po ay tatlong mahalagang bagay. Una, ito po ay kapistahan. Hanggang 50 days, no, after the Easter Sunday. Pangalawa, ito po ay panganakan or birthday of the church. Kaya nga po ito ay pinagdiriwang ng simbahang Katolika yun nga, after the Easter Sunday, ng 50 days after the Easter Sunday. No? Kaya kasi ito ay birthday or panganakan dahil ng araw ng Pentecostes, ito na yung simula ng kapuspusan ng mga alagad at simula ito ng kanilang pangangaral ng mabuting balita sa lahat ng tao. Naging matapang sila kasi nung namatay ang ating Panginoon, no? Dahil nanghina yung mga alagad niya, pero nung nabuhay siya, naganap ulit sila at ang pangako niya ay huwag muna kayong aalis at antayin niyo rin yung pinangako ng Papa upang kayo ay mapagkaluban ng kapangyarihan mula sa langit. Kaya nga inantay nila yun. No? Kaya nga, yung Pentecostes, ito rin ay tutusan. Sapagkat dito nga ay inubuhos ng Holy Spirit yung kapangyarihan sa mga alagad at kay Maria. No? Marami pupusin kay Mama Mary. Si Mama Mary daw ay hindi kasali. Kaya na po, kasama si Mama Mary. Yung mga alagad, 12 alagad, at si Mama Mary. Sabihin ng mga taga-pusit, ay si Mama Mary hindi naman wala sa Biblia. Si Mama Mary po, nasa Lucas, si Mama Mary. At kung binati siya ng anghel, magdala ka Maria, sapagkat magpupuno
ka ng grasya. Kaya kayo, Panginoong Maria, napupo ka ng grasya. Hindi pa umaabot ng Pentecost. Napupo na siya ng grasya. Bakit? Isa kanya unang bumaba yung Holy Spirit. Amen? Nung siya ay nagkaroon ng mahimalang paglilihi. Kaya tinatawag na Immaculada Concepcion. Ibig sabihin, mahiwagang paglilihi. Na siya ay naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na yung kanyang paglilihi, ito nga ang ating Panginoong Jesus. O siya yung unang pinabaan kaya ng Holy Spirit. Kaya si Mama Mary, puspos na. Wala pa ng Pentecostes. Amen ba? O? Kaya nga nung panahon ng Pentecostes, habang sila ay nagtitipon doon sa upper room, mga 120 sila doon, mga alagad at mga tagasunod ng ating Panginoon, nagbibigil sila ng language. O? Kaya ginagyan nga nila yung pangako ng ating Panginoon. Kaya nung dumating na yung araw na yun, ay dumating yung sinasabi ng ating Panginoon araw ng Pentecostes habang sila nagtitipon, may narinig silang malakas na hugong mula sa langit. Anin mo yung hagonot ng malakas na hangin. At napuno nito yung bahay na kinaroroonan ng mga alagad. No? At may nakita silang mga dilang apoy, tongues of fire sa bawat isa ng mga nandun. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Imagine, ang ibig sabihin ko na ng nagsasalita sa iba't ibang wika ay napuspos. Hindi naposes. Sabi nila yung mga nagsasalita daw sa ibang wika ay mga napoposes ng demonyo. Hindi po. Kahit yung isang espiritu lang po ang nagkakaloob ng kapangyarihan magsalita sa iba't ibang wika. Sabi ko nga sa asawa ko, yung kapangyarihan niya, meron ako, meron si nanay, meron din yung mga anak ko. Saan galing yun? Hindi naman kami nagbigay. Sino nagbigay? Yung Holy Spirit. Hindi ko nga alam, may mga anak ko nagsasalita na si Pagwika. O, diba? Dahil mga anak ko, before pa lang, pinaakit ko na ng seminar. Kaya dapat, yung mga anak-anak nyo, apo nyo, paakitin nyo rin ng seminar. Dahil yung mga anak po namin, maganda. No? May mga speaking in tongues. Ang tawag po doon ay salita ng Espiritu Santo. Dahil sa langit, yun ang magiging salita. Amen ba? Kaya dito, lupa man daw ay langit na rin. Bakit? Sinasalita natin. Makapangyarihan sa salita galing sa Holy Spirit. Hindi galing sa demonyo, ha? Hindi makakapagsalita yung demonyo. No? Hindi kaya gumawa ng demonyo na magbigay ng kapangyarihan na magiging laban para sa kanya. Kasi ang kapangyarihan ng pagsalita, silang pinapakin na natin siya. Para wasakin mo yung lalang ng demonyo. Bakit? Kaya nga, ano ang layunin na ba? Kapangyarihan. Tayo ay bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. No, at anong kapangyarihan niya? Kapangyarihan sa kamay, kapangyarihan sa isip, kapangyarihan sa dila. So, ang tinatalakay po namin ang kapangyarihan sa dila, yan muna natin. Kasi yan ang importante. No? Dahil yan takot ang mas mag-spirito. Di ba nung pinalayas ng Panginoon yung naalihan sa libingan na pinaprofess na siya, hukutubat na sa libingan. Dahil 1,000 demonyo nandun sa lalaki yun eh. Yung sumapi sa baboy, sa Bible, nagpapatibasok pa lang. O 1,000 demonyo nandun sa tao. Na kahit itali mo siya, iyan mo yung ipakaw mo siya ng mga bakal, mga kadena, namimigtas niya yun. Doon siya kalakas. Puputupad na siya, doon siya nakapira na sa libingan. No? Pero, pinagaling siya ng Panginoon. No? Pinagaling siya. Kaya nga, napakahalaga. Kaya nga, nung sinabi na ng Panginoon, ikaw, gusto mag-spirito kang lumayas ka dyan. Salita lang. Kaya yung sabi ng Panginoon, kung ano nagagawa ko, magagawa ko. Kaya tayo, kung may kapangyarihan ko sa dila, sinabi ng mga dila. Pag pinalayas din mo sa mga espiritu, pinalayas mo. Kaya kapag kami mga demonyo sa bahay, under yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sino ba ang Holy Spirit? Siya ay Diyos. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Siya yung Diyos na muling bumuhay kay Kristo. Namatay si Kristo, pero ang Holy Spirit, the power of God, siya yung bumuhay sa atin. Na kung saan, siya yung Espiritong nasa atin.
Siya yung Espiritong nananahan sa amin. Sabi nga, hindi siya nakikilala, pero nananahan siya sa inyo. No? Nananahan siya sa inyo. Kaya, very powerful. Kaya nasa na Diyos, nasa puso. Bakit? Kasama ng Holy Spirit. Hindi nila alam. Naanyang pala yung kapangyarihan nito sa puso. Amen? Yan yung kapangyarihan bumuhay kay Kristo. Yan yung kapangyarihan magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Yan yung kapangyarihan na tatalo sa demonyo. Diba? Kaya nga, napakahalaga ng seminar nito. Dito tayo magagalingin, dito tayo malalakasin, dito bibigyan ng Holy Spirit ng kapangyarihan. Diba? Amen ba? Amen! Palakpakan natin ang malakas! Ang ating Panginoon! Praise Yahweh! Woo! No? Kaya nga, nung dumating yung araw ng Pentecost, no? Kaya, nagpuspos yung mga alagad, nagsalita sila ng ibang wika. Halamanea, Halamanea, Yashia, Halamanohoya, Rasia, Nahoyasie, Haramanoshira, Destora, Bastia, Destorashia, Haramanoshia, Destora, Storashia, Tenasia. Ano yung bayang dito yan? Dati nung unang nagsasalita ako, narisip ko ang power na 96. Una kong narisip ko, nagsasalita muna ako ng first word, la. Rumagpit ako dito sa seminar. Tapos hanggang sa naging, narisip ko, nagkaroon na siya ng words. Naging Chinese. Hindi nakakarin na ng Chinese. Marami nang lumalabas na bilang na iba't ibang lingwahe. Meron naman parang German, Sabatisia, Stobatastia, Storomonosot, hindi ko yan sinuulo, hindi ko yan minemorize. Yung mga nagsasalita dito, hindi yan pwedeng gayahin, hindi pwedeng kopyahin. Pusa yan nasa bilang mo na nilagay ng Holy Spirit. Amen ba? Yung anak ko nga ang salita niya isa na ang pamangkin ko. Alam mo yung list kanyang tongues? Kapalit. Ganun lang, pero hindi, nung na seminar, pero may meaning. Nilagyan ng meaning ng Diyos. So, iba't ibang ano yan. Kaya nga, yung binigyan naman ng Holy Spirit ng interpretation, may interpretation. Ano binigay din sa'yo. Na ako rin, binigyan natin ako ng power of interpretation. So, kung binigyan ko, ilan po kami kayo. Power of pinihiling sa Diyos yan. Oo, ang regalo ng Diyos yan. Bakit? Magsasalita nga si Yahweh. Paano nagbibihan kung walang interpretation? Amen? Sabi ni Yahweh, magsasalita na ako sa bayan ito sa pamamagitan ng bibig ng mga ibang kaya nga, napakahalad natin kasi dito sa community ito, maririnig nyo. Dinig ni Mama Mary, dinig ni Jesus, dinig ni Ama, Yahweh. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Pero sabi ng mga musyoso, narinig nila na, bakit yung mga alagad nagsasalita ng ibang wika? Bakit sinasalita nila yung mga katutubong wika natin? Nagulat sila, nahihiwagaan sila. Hindi mga lasing. Sabi ng mga susera doon, paano ba yung malasing? Alanakan yung mga lasing. Ako hindi ko alam kung ano yung tsura ng lasing dahil hindi mo lang umiinom ng alak. No? Sabi ni Pedro, mga kapatid, mga taga Jerusalem, hindi ko lasing yung mga tao ito dahil alas 9 pa lang ng umaga. Ito yung katuparan na sinasabi ni Propeta Joel na sa uling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa ng tao. Kaya naganap yan sa mga unang alagad at magpapatuloy ang hanggang palilingan. Dahil narisig na nga namin. Kaya yung kaganapan ng mga alagad ng panahon ni Jesus hanggang ngayon po yan, magpapatuloy kasi nasa uling araw. Ang tawag po dyan ngayon ay tinatawag na eschatology. Sabi niyo nga, eschatology. Ito yung pag-aaral sa uling panahon. Yan, dumating na yung ating sponsor ng merienda ngayon. Juan, Mesa, at Kuya John at si Kuya. So, kaya nga po mga kapatid, no? Nanawayatan po sige po ang seminar na to. Mamaya, ay pinaopen po kayo na. No? Paano tinagap namin yan? Pangyarihan na yan. Gusto nyo? Gusto nyo? Gusto nyo? At sana sa mga susunod natin seminar,
Patak. Yaman. Yaman. Maganda din mga kapatid ng Diyos at iwan natin ng mas mabuti. Amen ba? Amen ba?